So, hi guys! Paano ba mag-introduce ng sarili? Charot. So, I'm Eliza. Everyone calls me Sasang. Hindi ko alam bakit lahat sila tinatawag akong Sasang. Pero yun, Sasang is my nickname. So, hindi ko alam anong sasabihin ko na vlog. This is my first vlog, guys. So, alam niyo ba, nag-search pa ako sa Google. Tumingin ako ng mga ideas sa ibang content creators, mga vloggers, kung anong magandang content sa vlog. Tapos meron nag-suggest doon na, what if yung first content ko is why I moved to Germany as a student. So, ayun na nga. Gusto niyo ba yun yung content natin? Hindi ko alam paano ko siya uumpisahan pero yun na. Ano ba? Oo, nandito ako ngayon sa Germany. Nag-aaral ako ng second course ko, which is Ausbildung. Nag-Ausbildung ako dito for 3 years as dentist assistant. Dentist assistant, guys. Auf Deutsch, Zahnarzthelfer. Oh, diba? Pero guys, graduate na ako sa Pinas ng tourism management. That's a 4-year course. Tapos, nag-decide yung ate ko na pumunta ko dito sa Germany para mag-Ausbildung. The first plan is mag-Ausbildung ako as nurse. Pero, hindi ko alam. So, ayun, nag-dentist assistant ako dito. That's my second course na. Hindi ko alam kung bakit ko siya ginawa. Pero wala akong choice. So, ayun na. So, yung Ausbildung, guys, is parang siyang college. Para din siyang college na parang nag-OJT. Alam niyo yun? Yung 2 days nag-aaral, 3 days ka nagtratrabaho, pero sinusweldohan ka. Yun yung maganda dito, guys. Kasi habang nag-aaral ka, is may sweldo ka. Tapos, yun. For 5 months, nag-Ausbildung ako. Nag-start ako ng Ausbildung ko last year, then September. Then, doon ko na-realize nung nag-start na ako ng Ausbildung yung impact ng language barrier. Alam niyo kung bakit? Kasi kahit nag-aral na tayo ng basic German, pero pag nasa school ka na, or nasa work ka na, is walang gumagamit ng basic German. That's the, yun yung marirealize mo pag nag-start ka ng Ausbildung or pag nandito ka na sa Germany. Tapos, nagtatrabaho ka na or yun yung una mong maano na, okay, hindi pa pala enough talaga yung German, knowledge ko. Ganun. So, yun yung nangyari sa akin, guys. Yung parang, okay lang na pumasok ka sa work, madali lang na pumunta ka sa school, ganun. Pag ita-translate mo, madali lang. Parang madali lang siya pag English pag tinatranslate. Ganun yung ginagawa ko, guys. Kasi hindi ko pa talaga maintindihan ang lahat ng words. Diba? Lalo na pag medicine, medical terms, medical words, ganun. Iba kasi siya. Iba siya talaga. So, kailangan ko pa yung i-translate. Okay, ganito pala siya sa English. Ganun. Parang, ang dali pala niya sa English. Pero, pag sa Deutsch, sa German, is sobrang hirap. Yung dito, yun yung talaga yung mahirap dito. Kasi German is one of the hardest language talaga. Kahit saan nyo i-search yan. Tapos, alam nyo ba, guys, is 1 month and 2 months ako nag-Ausbildung, no? Parang gusto ko na mag-stop. Hindi ko alam kung bakit. Hindi naman sa inaano ko kayo. Pero yun talaga yung na-feel ko. Hindi ko alam na homesick lang ako or pumapasok din kasi pag stressed ka, pag pagod ka, or parang alam mong mahirap yung ginagawa mo. Doon pumapasok lahat yung stress, yung homesick and all. Ano ba itong buhok ko? Ayoko ng buhok ko, hindi ko alam kung bakit. Sa shampoo ko siguro. So, anyways, yun, feel ko pumapasok doon yung homesick, yung parang, alam nyo ba, na-try ko yung, alas everyday ko tinitingnan kung magkano yung ticket pa uwi ng Pinas. Iniisip ko, what if kaya mag-apply na ako ng job ngayon sa Pinas kasi uuwi ako. Alam yun yung mga ginagawa ko nung time na parang de-depress ako, guys, na-stress ako dito. Yun yung ginagawa ko, pero yun, wala tayong magagawa. Lumaban ako, guys. Kaya ngayon, 5 months na ako nag-Ausbildung. Tapos, hindi ko alam, hindi ko siya masabi na na-overcome ko na siya, guys. Yung mga ganung mga bagay, yung parang fear mo pagkaharap mo yung mga Deutsch, pagharap mo sila, yung parang fear mo ng conversation, kasi meron pa ako, hindi ko siya masasabi na na-overcome ko na yun. Pero yung isang na-overcome ko siguro is yung, yung matanggap sa sarili ko na, okay, dito na ako, kailangan ko na ito ituloy. Yung ganun. Pero minsan nasasabi ko pa sa sarili ko na, ayoko na, gusto ko na umuwi ka na. Kasi alam mo, nag-aral ka sa Pinas, nag-aral ka ng elementary, nag-aral ka ng high school, nag-aral ka ng college, 16 years tayo nag-aral sa Pinas, diba, guys? Tapos pagdating mo dito, mag-aaral ka na naman. So, ayun na nga, hindi ko siya masasabi na na-overcome ko, pero masasabi ko lang sa inyo is pag pumunta kayo sa ibang bansa, kahit hindi sa Germany, kahit sa bansa pa man, normal lang na merong language barrier. Except lang kung punta kayo ng US kasi magaling kayo mag-English, gano'n. Hindi yan problema. Pero lalo na sa mga European country, kasi may mga sarili silang language na kailangan mong pag-aralan. It's normal lang na magkaroon ng language barrier. Yan yung pinaka-top na magiging kalaban mo pag nasa ibang bansa ka. And then yung adjusting stage kasi parang given na yun talaga na mag-a-adjust ka kasi iba yung surroundings mo, iba yung culture nila, yung ganon. Homesick, na given na din yun. Kahit sa bansa ka mapunta, lalo na ma-homesick ka talaga, guys. Kaya dati nung nasa Pilipinas ako, nasabi ko, gusto ko umalis ng Pilipinas, gusto ko ganito, gusto ko dito na lugar, gusto ko magtrabaho sa ganyan. Nasasabi mo lang yan, guys, kasi nasa Pilipinas tayo, pero pag nasa ibang bansa na tayo, no?
iba pa din talaga pag, okay, sana sa Pilipinas na lang, ganito. Yun lang. Pag gusto niyo mag-continue ako ng vlogging, tapos ipa-vlog ko yung mga everyday life ko, lalo na yung nung nangyayari sa school ko, anong nangyayari sa work ko. Pero sa work ko guys, is hindi ko talaga siya ma-film lahat kasi madaming bawal. So, ayun. Kung ano yung mga ginagawa ko dito, like baka mag-travel vlog ako, mga ganun. Or anong ginagawa ko sa bahay pag free time ko, mga ganun guys. Hindi ko alam, pero gusto ko talaga i-person na yung vlogging kasi matagal na. Like, madami nagsasabi na mag-vlog ako. So, ito na. So, kailangan support niyo ako pag gusto niyo mag-vlog ako. Thank you so much!